Isa pong magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali at magandang hapon sa lahat po ng aking mga followers at subscribers. Kamusta po kayo mga kaibigan? Kahit po ginagabi, inuumaga na ang inyong Nanay Rayleigh, magpatuloy po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. So, overtime po tayo dahil yung kaaway nga po ay nag-overtime din. So tayo po ng mga anak ng Diyos ay mag-overtime po tayo. At wala pong problema dahil kasama po natin ang Panginoon. Kaya sa oras pong ito mga kaibigan, kayo po ay aking babasahan ng salita ng Diyos dito po sa Isaiah chapter 1 verse 18 to 20. Sabi po dito ng Panginoon, halikayo at magliwanagan tayo, gaano man karami ang inyong kasalanan. Handa akong ipatawad ang lahat ng iyan, kahit na kayo'y marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain, ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ni Yahweh. Purihin po ang Panginoon. At salamat po sa Diyos sa kanyang salita na ating nabasa sa oras na ito. Ayan, nagpapaalala ang Panginoon, warning ang ating Diyos sa oras na ito. Alam niyo mga kaibigan, talagang kapag hindi po natin nabasa ang salita ng Diyos, hindi po talaga natin malalaman kung ano ang mensahe ng Diyos sa buhay natin. At sabi nga po dito sa verse 18, uulitin ko, halikayo at magliwanagan tayo, gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan, kahit na kayo'y marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. So purihin po ang Panginoon. Ganyan po kabuti ang ating Diyos. Sobrang napakabait ng ating Diyos. Sobrang napakamaunawain. Kahit gaano na kalawak ang ating nagkagawang kasalanan. Kahit man po ako, sino po ba ang hindi nagkakasala? Sabi ng Panginoon, wala pang matuwid kahit isa, walang matuwid sa mundong ito. Ang isang matuwid lamang na tao ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo na nagkatawang tao. Siya lang ang matuwid sa bawat araw. Tayo po ay nabubuhay lamang sa habag, sa awa at tulong biyaya ng ating Diyos. At sa bawat araw, kung wala ang kanyang salita, hindi po tayo maitutuwid ng Panginoon. Hindi po natin nalalaman na tayo nagkakasala at hindi po natin nalalaman na tayo nahuhulog na sa kamay ng kaaway. Kaya ang Panginoon po ay tumatawag, sinasabi, halika kayo at magliwanagan tayo, gaano man karami ang inyong kasalanan. So sa pamagitan po ng pagkikipag-usap natin sa Panginoon, doon po natin nasasabi sa Kanya ang ating mga kasalanan, sa lahat ng ating mga naisip, nasabit, nagawa, sa ating mga pagkukulang, pagkakamali, kahinaan, di sinasadya at sinasadyang kasalanan ay ating inihahayag sa Panginoon. At gaano man ito karami, gaano man ito katagal na kasalanan, tapos ngayon ay bigla mong nakita mo yung sarili at naisip mo na grabe na pala ang kasalanan ko na ginagawa sa harapan ng Diyos. At kung mabasa mo ito ang chapter 1 verse 18 ay para po sa ating lahat ito na nagkasala, at ang Diyos po ay nag-aanyaya na tayo po ay mga lumapit sa Kanya upang magliwanagan. Ayan, ang Diyos at ang Kanyang mga anak, parang tatay at anak ng relasyon. So yun, ang nais po ng Diyos ay magliwanagan po tayo at Kanyang ipapatawad ang lahat ng ating mga kasalanan. Dahil sabi po ng Panginoon, kahit marumi na kasalanan, ay Kanya po itong pabubusilakin. Ayan, busilak sa kaputian. Ayan. Kumbaga, ang Diyos po ay napakabuti. Every time po na tayo lumapit sa Kanya at magsisi ng ating kasalanan ng totohanan, ang Diyos naman po ang maglilinis ng ating puso. Yung busilak, ibig sabihin malinis, wala nang dumi, wala nang bahid. Kasi pag busilak ay talagang nagliliwanag po yun, makintab po yun, maputi, at wala po doong tuldok ng dumi. Yan po ang nais ng Diyos na makita sa ating buhay. Ngunit kailangan po nating lumapit sa Kanya, tumingin ng tawad upang sa ganoon maranasan po natin ang patawaran sa ating mga kasalanan, sa lahat ng ating mga kasalanan. Sabi po sa verse 19, kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Hindi po lamang sa pagpapatawad. Siyempre po may kasunod pa pong pangako ang Diyos.
Kapag tayo po ay humingi ng patawad sa Panginoon at yung kasalanan na hindi na natin uulitin pang muli. Alam niyo po, ang paghingi ng tawad ay yung hindi na natin uulitin pang muli. Huwag na pong pabalik-balik doon sa kasalanan na ating ginagawa. Ano po? At may pangako po ang Diyos dito po sa verse 19, kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Hindi naman po ito tinutukoy ng Diyos na lupain gaya ng mga farms, gaya ng mga palayan, gaya ng mga mga gulayan. Kundi lahat po ito, lahat po ng ginagawa ng tao, kahit man ang mga trabaho, ay kaya niya pong pasaganain ang buhay ng mga anak niya, ay kaya niyang pasaganain kapag tayo po ay sumunod lamang o tatalima lamang sa kanyang utos. Ano man ang kanyang iniuutos, ano man ang kanyang itinuturo sa atin, kapag tayo po ay tumalima sa pagsunod, ay may pangako po ang Diyos na pasasaganain po tayo, pasasaganain niya ang ani ng ating mga lupain, lahat ng ating ginagawa, kahit man sa lupa, kahit man sa trabaho, anumang bagay, higit sa lahat, yung ating ginagawa patungkol sa Panginoon, ang ating pananampalataya at ang salita ng Diyos, ang kaligtasan na naipapasa natin sa mga tao, ay kayang-kayang pasaganain ito ng Diyos. Kayang-kaya niyang bigyan ng maraming butil yan. At ang mga butil na ito na walang iba kundi ang salita ng Diyos, ay talagang aani po ito ng maraming buhay, maraming kaluluwa na makakauwi sa kalangitan. Ano po? So hindi po lamang sa mga bagay na literal ang ating gagawin upang magkaroon ng masaganang ani, kundi man sa hahasik o pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ito po ay aani din ng maraming kaluluwa. Ano po? At ang Diyos po ang lahat siya ng gumagabay at pumapatnubay sa atin. Hindi po natin kayang gawin ang bagay na ito kung hindi po tayo sasamahan ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga salita at ng presensya ng banal na Espiritu Santo. Ano po? Yung karunungan, kaalaman, katalinuhan na nagmumula sa Diyos, yan po ang pinapasalamatan natin dahil hindi po tayo makakapagbahagi ng salita ng Diyos. Hindi po tayo makakaani ng mga kaluluwa kung ang salita po ng Diyos ay hindi natin naunawaan. Ano po? At ang sabi po dito sa verse 20, ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway at ay tiyak na kayo mamamatay, ito ang sabi ni Yahweh. Ito po yung nakakatakot. May mga tao kasi na kahit alam na ang mali, kahit alam na hindi na tama, lalo na po pagdating sa ating pananampalataya, wala pong ibang tinuturo ang Panginoon sa kanyang salita, ano po, kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Sinasabi ng Ama na ang lahat ng kanyang kapangyarihan, lahat ng kanyang tawag dito, paghahari o kumbaga ibinigay na niya sa kanyang bugtong na anak. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, dahil ang Ama at ang anak ay iisa, at kung hindi ka dadaan sa anak ay hindi ka makakarating sa Ama. Ngunit ang Panginoong Jesucristo lamang ang ibinigay ng Diyos upang magligtas sa tao. Siya lamang ang napako sa krus, wala nang iba. Walang mga santo-santo, walang mga ribu-ribulto. Sino man ang mga sinasamba ng taong mga Diyos-Diyusan, kalaban ng Diyos yan, kaparusahan yan ang kanilang daranasin. At mismo ang salita ng Diyos dito sa verse 20 ng Isaias, ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo mamamatay. Ito ang sabi ni Yahweh. Si Yahweh po ang nagsasabi. Maraming mga taong hindi na naniniwala sa Biblia. Bakit? Kasi lambungan na sila ng kadiliman, nadaya na sila ng dyablo. Yung kanya lang kaisipan ay napasunod na ng dyablo dahil ayaw na nilang magbasa ng salita ng Diyos, ayaw na nilang makinig sa salita ng Diyos. Kaya ang mga tao na hindi na naniniwala sa salita ng Diyos at ang mga tao na lang ang kanilang pinaniniwalaan at nag-i-inject ang dyablo sa kanilang isipan na sila ay mga santo na mga espiritu na sila, yan po ay kulto. In Jesus' name. Kaya mag-ingat po tayo. Wala pong ibang salita ng Diyos kundi itong Biblia. Hindi po pwedeng ang tao ang magsasalita na siya ang magsasabi na ikaw ay magiging santo ka na, ikaw ay magiging anak ka na ng Diyos, at ikaw ay kung sinong santo ka na. Hindi po, mga kaibigan. Napakaliwanag ang sinabi ng Panginoon dito sa verse 20. Ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, at tiyak na kayo mamamatay. At kapag ang taong namatay dahil sa pagsuway, dalawang bagay po. Kamatayang espiritual, kamatayang pisikal. Kapag ito po ang isang tao ay namatay na hindi na po sumusunod
sa salita ng Diyos, siya po'y mamamatay at mapupunta siya sa impyerno, hindi po siya mapupunta sa langit. Napakaliwanag po, kaya sana po yung mga tao na hindi na naniniwala sa salita ng Diyos, abay, bumalik po kayo sa salita ng Diyos. Ito po yung maliwanag na salita ng Panginoon. Wala pong ibang salita ng Diyos, kundi dito po sa Biblia, naninindigan po talaga ako na wala pong ibang salita ng Diyos, kundi ang Biblia na to. Huwag po kayong maniwala sa mga sabi-sabi ng mga espiritu na gamit-gamit ng diablo, ng mga tao na nalulukuban ng kanyang kapangyarihan upang dayain ang mga tao, upang makapandaya rin ng ibang tao. Kaya mga kaibigan, maging matibay po ang ating pananalig at pananampalataya sa Diyos na wala na pong ibang tagapagligtas, wala na pong inilagay ang ang ating Diyos Ama na tagapagligtas, kundi ang kanyang bugtong na anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Wala pong mga santong tagapagligtas, wala pong santong tagapagligtas. Tandaan niyo po yan, si Jesus Christ po lamang ang tagapagligtas at wala nang iba, at pinaninindigan ko po yan dahil ako po ay nagbabasa ng Biblia at ito po ang tunay, ang katibayan na ito ang salita ng Diyos at ito ang katotohanan, na ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa mga tao na nalalambungan ng espiritu ng diablo. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Kaya mga kaibigan, nawa po ay mabuksan ng Panginoon ang bawat isipan ng mga tao na nadaya ng diablo, dahil sa pandarayan ng diablo ay ayaw nilang kikilalanin ang salita ng Diyos at ayaw nilang magbasa ng salita ng Diyos. Nakakahabag, nakakatakot. Bakit? Kasi mamamatay sila, ang sabi ni Yahweh. Uulitin ko ang verse 20 ng Isaiah chapter 1, ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo mamamatay. Kapag hindi na po tayo naniniwala sa salita ng Diyos, kapag hindi na po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, napakaliwanag po yan na sumusuway na ang tao sa Panginoon. At ang bunga po nito ay kamatayan. Kamatayang espiritual, kamatayang pisikal, at diretso po sa impyerno kapag yan po ay namatay ang pisikal. So yun lang mga kaibigan, napakaliwanag po ng salita ng Diyos. Nawa po ay maliwanagan tayo. Buksan niyo po ang Biblia ninyo. Huwag po kayong maniwala sa mga sabi-sabi. Sa Biblia po tayo, ang mga pastor natin, ang mga leader ng churches natin, titignan natin, ililista natin yung kanilang binabahagi na salita ng Diyos, at titignan natin mismo, tayo mismo ang magsiyasat ng salita ng Diyos ng Biblia para makita natin, totoo pala yung sinabi ni pastor, totoo pala yun, andito pala yun sa Biblia. Kaya kapag hindi na po Biblia ang ginagamit ng tao, ay matakot na po tayo. Talagang tumakbo tayo at lumayo tayo sa mga ganyang klaseng tao. Ano po? So, yun lang mga kaibigan. Salamat sa Panginoon sa oras na ito na tayo po ay nakapagbahagi na naman ang kanyang salita, at pinapasilyuhan ko po ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo ang oras na ito, ang pagbabahagi ko ng kanyang salita. At pinababalutan ko rin po ng banal na dugo ng Panginoong Hesus ang aking buhay at ang aking buong sambayan at ang lahat na nakikinig na patuloy na sumusunod sa Panginoon at hindi sumusuway sa pangalan ni Hesus, sa pangalan ni Hesus. Hanggang dito na lang po mga kaibigan, at maraming salamat po sa inyong lahat. Purihin po ang ating Panginoon. Patuloy ko pong itinataas ang ating Diyos sa buhay ko at sa buhay ninyong lahat. At maraming salamat po sa ating Panginoon na siyang nagbabalot ng kanyang banal na dugo sa buhay natin upang hindi po makalapit ang kaaway. In Jesus' mighty name, God bless us all po. Amen.